Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino 5, ika-4 na markahan, ika-4 na linggo, unang araw. Ibigay ang layon at paksa ng larawan. Hulaan ang pangyayaring ipinapakita sa bawat larawan at sabihin kung saan ito ginaganap. Bakit mahalagang alamin ang mga pagdiriwang ng iba't ibang rehiyon ng ating bansa? Ano-ano pang paraan ang ginagawa ng mga Pilipino sa iba-ibang rehiyon upang maipakilala nila ang kanilang kultura at kakayahan? Tukuyin kung tama o hindi ang pangungusap batay sa isinasaad ng larawan. Ating talakayin ang dulang pambata, si Pilandok. Mga tauhan, Pilandok, kung minsan tatanga-tanga pero may angking talino. Soraya, anak ng Sultan, Bombola ang kaaway ni Pilandok. Sultan, puno ng kaharian ng Banjarmasin. Dama, alalay ng prinsesa. Mangsasangyaw, tagahatid ng balita o mensahe. Potre, anak ng mangkukulam, asawa ni Pilandok. Ina, nanay ni Potre, ang mangkukulam. Ang tagpuan ay sa isang liblib na pook sa Lanao del Sur. Panuto, ibigay ang hinihinging impormasyon o pangyayari tungkol sa mga sangkap ng dulang si Pilandok. Sa simula, tagpuan at tauhan. Sa gitna ang suliranin, saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Sa wakas naman ay ang kakalaksan at kalutasan. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang naging epekto ng palabas na si Pilandok sa iyong pananaw tungkol sa kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino? Pangalawa, paano mo ilalarawan ang mga emosyon o pakiramdam na naranasan mo habang nanonood ng si Pilandok? Papangkatin ko kayo sa 5. Basahin at unawain ang script ng dulang si Pilandok na ibibigay ngayon. Paghandaan ito sapagkat magkakaroon tayo ng pagsasadula sa araw ng Miyerkules. Ikalawang araw. Itapat ang mga elemento ng dula sa mga paglalarawan sa mga ito. Pagsasadula sa dulang si Pilandok. Una, kayo ay bibigyan ko ng pagkakataon upang ilarawan ninyo ang paraan ng pagtatanghal ng sining Kambayoka ensemble sa dulang si Pilandok. Script o banghay, ano ang napansin mo sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa dula? Dialogo o salitaan, angkop ba ang mga linyang sinabi o binitawan ng mga aktor na siyang paraan ng pagpapahayag nila ng emosyon? Aktor o karakter, paano nila binigyang buhay ang dula? Paano nila ginawa ang mahusay na pagganap? Ano ang masasabi ninyo sa kanilang mga tinig, kilos at ekspresyon? Tanghalan, ano ang masasabi nyo sa pook o lugar na pinagganapan ng dula? Musikang ginamit,
Ano ang kakaiba sa musikang ginamit sa dula? Pangalawa, bigyang diin ang mga katutubo at panrehiyong pagdiriwang sa Pilipinas na karaniwang itinatanghal sa pamamagitan ng dula, sayaw o awit. Halimbawa, komedya, mga festival ng iba-ibang syudad o probinsya. Nakapanood ka na ba ng kahit na anong pagdiriwang ng ibang rehiyon? Ilarawan mo ang pagdiriwang na napanood mo. Ikatlong araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang iyong naramdaman habang nagsasadula ng dulang si Pilandok? Pangalawa, ano ang iyong reaksyon sa naging pagganap nyo at ng inyong mga kagrupo sa dula? Pangatlo, ano ang bahaging pinakanatuwa o pinakanahirapan ka sa pagsasadula ng dulang si Pilandok at bakit? Ang kabalintunaan o ironya ay isang pagpapahayag na may layuning makasakit ng damdamin o mangutya sa tao. Bagay o pangyayari, ngunit ito ay itinatago sa paraang waring nagbibigay puri. Ang pamamaraan ay tila pumupuri sa simula, subalit lilitaw din ang nais ipahayag na isang pamimintas. Nararamdaman ang tunay na kahulugan nito sa tono o diin ng pagsasalita at ekspresyon ng muka ng nagsasabi. Tinatawag din itong pag-uyam. Magbigay ng ilang halimbawa ng kabalintunaan na angkop sa iba-ibang bahagi ng dulang si Pilandok. Tayutay, kabalintunaan o ironya. Panuto, magbigay ng isang kabalintunaang maaaring idagdag sa linya ng tauhan. Alamin ang konteksto upang makapagbigay ng ironya na aangkop sa dialogo. Palitan ng pahayag na kabalintunaan ang nasalunggihitang bahagi ng dula. Kompletuhin ang kabalintunaang angkop na sabihin ng isang tauhan sa kausap na tauhan. Gawing gabay ang nasa loob ng panaklong. Isulat ang sagot sapat lang. Ika-4 na araw. Isulat ang letra ng tamang sagot.
Ating basahin ang ilang bahagi ng dulang si Pilandok at subukang bumuo ng mga pangungusap na langkapan mula sa mga pahayag na ginamit sa dula. Yan nga po si Pilandok, may katandaan na pero isip bata pa rin dahil dito tampulan siya ng tukso. Si Pilandok ay may katandaan na subalit siya ay isip bata pa rin. Anong uri ng pangungusap ang nabuo? Bakit tambalan ang pangungusap? Langkapang pangungusap. Dagdagan ang pangungusap upang maging langkapan ito. Sumulat ng langkapan. Bumuo ng 5 pangungusap na langkapan mula sa mga pahayag na naibigay. Sundin ang anumang pattern na gusto mo. Sa lungguhitan at lagyan ng label ang mga sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa. Bilugan ang mga pangatnig. Sumulat ng isang talata tungkol sa isang pagdiriwang na dinaluhan mo. Gumamit ng iba-ibang kayarian ng pangungusap. Sa lungguhitan ang mga pangungusap na langkapan. Lagyan ng pamagat ang iyong talata. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!